the presence of the godly. Our God is faithful, so let us thank Him with all our heart. He has done a lot of things in our lives and in our church. So right now, let us lift our praise to Him with all our heart. And we say, sa ingay man at kadiliman, Ikaw, O Diyos, ang kapahingahan. Hindi ka nagkukulang kailanman. Pag-ibig mo'y wagas, Jesus aking kalakasan. Siya lamang ang tamang daan. Hindi
clap our hands for the Lord. Oh, we praise you. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will go. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will go.
for who you are. Who you are. You are good. Hallelujah. Let's give our highest praise. Hallelujah. Let's clap our hands for the Lord. Yes, Jesus, you are good. You are faithful. Hallelujah. Oh, God. Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center, Jesus at the center of our church. Yes, Jesus, Jesus at the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, 'cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you.
kami ay may lakas, Lord. Yes, Jesus. As long as our hearts beat, Lord, we will sing for you. We will honor your name. We will love you. Yes, Lord. Thank you, God, for this wonderful time to be together, Lord, to worship and to intercede for others. In Jesus' name, everyone said, Amen. palapan po natin ang Panginoon. Wow, it's good to see every one of you in this place of worship. At ngayong umaga, we will intercede for our nation. We will intercede for our loved ones, for our friends. Amen. The Bible teaches us to think about the need of others. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4 says, "First of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people, for kings, and all who are in high positions." The Word of God reminds us today that we should pray, we should intercede, we should ask in behalf of those who lead us. Sabi dito, for kings, these are all for people who are in high positions, in authority, that we may lead a peaceful and quiet life. Nais po natin yon, amen? We want to live a peaceful and quiet life. Gusto natin yung city natin ay maayos, mapayapa. Diba? Sino rito nakatira sa barangay na kilalang, yan ay barangay na place of no return. Pag pumasok ka dyan, pwedeng hindi ka na buhay na lumabas. May mga ganun dati, di ba? Ayaw natin na yung street natin ay place of no return. Di ba? Yung hindi na daw nakakaalis, nakakabalik, nakakauwi. Gusto natin, alam mo, pag pumasok ka sa subdivision na yan, naku, sabihin mo, para kang nasa ibang lugar. Yan. Sino pong ganun ang lugar niya? Pag pumasok, Mami Malu, sa lugar ninyo, pag pumasok kami parang ano, no? Ikaw ba yung ano doon? Tagapamayapa. Diba? Let us pray for them. Our homeowners association leaders, diba? Our city leaders, our nation's leaders. Ano pa? So that we may live a godly and dignified in every way. Yan. At nakukuha din daw po yun sa panalangin muna. Di ba minsan may mga reklamo tayo sa ating pamayanan. Pero pag nakikita natin yung hindi magagandang nangyari, dalhin natin sa prayer. Sino ulit dito yung taga-Deparo? Sige, taas nga kamay. Dumaan ba kayo ng Susano ngayon or T. Samson? Di ba? Ongoing yung repair, right? Pero malaki na yung pinagbago, di ba? Hi, Kenneth. Nakita mo yung nagbago sa kalsada? Lalo na ikaw. It's good to see you. Diba? Makita mo yung pagkakaiba. Ay, para akong nasa probinsya ng Ireland na yata. Okay. Diba? Saan makukuha yun? At alam nyo kung ilang taon natin pinag-pray yung kalsada na yon. Amen? Sumasagot po ng panalangin ang ating Diyos na buhay. Kaya kung meron tayong mga kailangan or may mga concern, ipag-pray po natin. Ano pang sabi ng 1 Timothy 2 verse 1 to 4? This is good. To pray for them, to pray for our nation, to pray for the need of others. It is good to remember our friends, our loved ones. It is also good to remember even our enemies. Sino rito may enemy? Nasa ibang lugar or as you grow old, you develop good friends. Yeah, you develop talaga namang friendship na napakatibay, pero you also develop enemies. Young people, sa mga bata pa, maaring wala ka pa niyan, wala ka mga haters, no? Talagang love na love ka ng mami at daddy mo, ng mga kamag-anak mo, nakukyutan pa sila sa'yo, pero time will come, hindi na sila makukyutan sa'yo. And you will develop enemies. At anong gagawin natin sa kanila? Pray for them. Bless them. Amen? Okay? Help them if they are in need. Okay? So let us care for others. Let us pray for them. Let us ask God to give them what they need. So sabi niya, this is good and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Bakit natin sila ipagpipray? Kasi kalooban daw ng Panginoon na sila din ay maligtas. Kahit po yung enemy ko, pagpipray ko maligtas, yes.
Okay? Kahit yung kilala sa pamayanan namin na parang wala nang ibang ginawa kundi manggulo sa lugar namin, yes, pray for that group. Pray for that person. Because God desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Are you ready to pray? Lift your hands and let us pray for our nation. Panginoon, dalangin namin makabangon agad ang mga nasalanta ng bagyo. Maayos, Panginoon, ng aming mga government leaders ang mga problema sa aming bansa nang meron silang pangmatagalang solusyon at hindi lamang mga band-aid solutions, Panginoon. And we pray also sa aming mga kabataan, mahinto, Panginoon, ang pagtaas ng child or teen pregnancy. We pray ng aming bansa will raise up godly children in the name of Jesus. We pray po sa aming pamilya na magkaroon po ng kaligtasan. Ang bawat pamilya na nire-represent namin ngayon, Panginoon, Lord, ang aming angkan, salvation will flow, will come to us, Lord. Magkaroon ng unawaan ang bawat pamilya kung merong kaguluhan, sigalot, patawaran at pagmamahalan sa bawat isa. At Panginoon, dalangin po namin ang bawat pamilya, Ikaw ang mahalin higit sa anumang bagay sa mundong ito. And we pray for our friends, Lord. Sila po ay lumago sa pananampalataya at paglilingkod nila sa inyo. Gantimpalaan niyo sila sa mabubuti nilang ginagawa. Pagalingin sila kung sila'y may karamdaman at Lord, sa kanilang tagumpay, hindi ka nila makalimutan, Panginoon. Lord, dalangin ko sa bawat isang nandito, patuloy kaming maging spiritually strong, physically healthy, bigyan ng kagalingan lahat ng may karamdaman, maging matalino kaming lahat sa pagdedesisyon, gabayan niyo kami lagi, Panginoon, sa lahat ng aming plano sa taon na to at sa darating na taon. Mapagtagumpayan namin lahat ang mga tukso ni Satanas. Maging matatag kami, O Lord, sa lahat ng panahon. Maging pagpapala kami sa aming pamilya, kaibigan, trabaho at mga taong nakapaligid sa amin. Patawarin niyo po kami kung kami ay nagkasala, Panginoon, ng sadya at patago palihim sa inyo. Mamuhay po kami. Tulungan niyo kami, Holy Spirit, mamuhay ng nagliliwanag upang ang pangalan mo sa aming buhay ay maparangalan. Thank you for listening to our prayers today. At anong pa man po ang kahilingan ng bawat isang nandito, O God, Lord, kilala niyo po sila. Answer them, Lord. Higitan niyo po ang kanilang hinihintay, ang kanilang inaakala. Oh Lord, I commit to you my brothers and sisters. At sa araw na ito, Lord, mapagpala kami at ang pangalan mo lang po ang maparangalan. In Jesus' name we pray. Everyone said, palapakan po natin ang Panginoon. Wow. God bless you. You may be seated. And here's Brother Rusty to teach us how to give to the Lord. Mukhang akin na itong mga... Ay, sorry. Good morning po, church. Thank you, Pastor. Para po sa ating pagkakaloob, samahan niyo po akong basahin ng Kawikaan 24, verse 3 hanggang 4. Sa pamamagitan ng karunungan, maitatayo mo at mapapaunlad ang iyong tahanan. Mapupuno rin ito ng mahalagang kayamanan. Ano po daw ba ang karunungang nabanggit dito sa ating binasa? Na makapagpapaunlad daw po sa ating mga tahanan o kabuhayan. Sabi ko nga, tayong lahat ay may mga kanya-kanyang talino. May kayang gawin ng iba na hindi natin kayang gawin. O yung iba, nagagawa nila, tayo hindi. Ngunit ang karunungan na nagmumula daw po sa Panginoon, ang ugat ng lahat ng pagpapala, katwiran at biyaya, kailanman ay hindi kayang tapatan ng talino dito sa sanlibutan. Sa pamagitan daw po ng salita ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng kaunawaan. Kaunawaan at katalinuhan, maghatid sa atin ng maayos at tamang pagtugon sa lahat ng mga pinag-uutos ng ating Panginoon. Sabi nga, remember that strength comes from wisdom, not to physical force. Ang lakas daw po ay nagmumula sa karunungan, hindi sa mga puwersa. Wealth comes from skills, not manual labor. Ang kayamanan ay nagmumula sa kasanayan, hindi po sa paggawa. Halimbawa lang po sa ating mga trabaho, hindi po overnight lang na magaling na kaagad tayo sa ating mga trabaho. At hindi rin po overnight lang na umasenso. May kasama po itong pagpapagal
may kasamang tiyaga, may kasamang pawis, at higit sa lahat, may kasamang karunungan at pagod. Kapag hindi daw tayo nagtiyaga na matuto, hindi daw po tayo uunlad sa ating mga buhay. Ganon din daw po sa ating pananampalataya. Sa ating pananampalataya po, kinakailangan natin ng salita ng Panginoon para tumaas ang antas ng ating pananampalataya. At hindi rin po basta-basta makukuha ang pagtaas ng pananampalataya. Kasi meron po tayong word na sinusunod na salita ng Panginoon para nang sa ganun meron tayong guide at makasunod tayo ng tama. Sa pagbibigay po, kailangan daw po natin maging tapat. Paano po natin mapagtatapatan ito? Sa pamagitan po ng salita ng Panginoon na paulit-ulit natin binabasa, na paulit-ulit natin pinag-aaralan. Ako po matagal ng Kristiyano. Ganyan kalaki pa lang sinikso, Kristiyano na ako. Hindi po ako natutong magtapat. Maraming pera, negosyo, ang laki po ng kita. Wala po akong kakontentuhan. Kasi po, hindi ako naging tapat sa Panginoon. At hanggang dumating po ang araw na maglaho ang lahat. Siguro may process, kinurik ako ng Panginoon dahil mayabang ka, anak. Kala mo kaya mo lahat. Kala mo okay na lahat. Pero hindi po daw pala ganon. May 3 kadahilanan po na aking natuklasan kung bakit hindi daw po magawa ng isang Kristiyano ang magtapat. Una po, hindi bukas ang kanilang simbahan sa pag-aaral patungkol sa pagbibigay. Totoo po yun. Even ngayon, mga church, mayroon pong church na hindi po bukas ang kanilang libro, ang kanilang kaisipan sa pagbibigay dahil hindi po tinatalakay. Meron po akong kilalang church na mga ganito na mababaw po ang pagtingin nila pagdating sa pagkakaloob. Dito po sa SCC, bukas na bukas po tayo sa pag-aaral ng Word of God, sa salita ng Panginoon para po sa pagbibigay. Meron nga daw pong 2,162 beses binanggit sa Biblia ang patungkol sa pagbibigay. So walang dahilan para hindi natin talakayin, para magpatuloy tayo magkaloob. Pangalawa po, mababaw na kaalaman sa mga salita ng Panginoon. Kasi nga, dito papasok yung number 1 na hindi po tinatalakay. Maaring hindi sila nag-guide. Maaring hindi sila nabibigyan ng word patungkol sa pagbibigay. Ang gusto lang kung ang gusto lang ng pastor ibigay ang mga gusto lang marinig ng mga member niya para hindi ma-open o hindi sila baka mamaya kasi baka may tinatago o baka nakukurap o baka nahihiya silang ipaliwanag. So sa atin po hindi. Kasi nakita niyo po gaano tayo ka-transparent pagdating sa pagbibigay. Yung pera natin ay binibigay nandun po sa tamang kinalalagyan. Kasi bakit? Hindi po sana tayo nandito kung corrupt tayo. Kung wala pong pagtatama sa ating binibigay. Kaya hindi po kami mahihiya na magsalita patungkol sa pagkakaloob dahil ito po ang naaayon sa inuutos ng Panginoon. Number 3, natatakot daw po baka mawalan. Baka daw po mawalan sila pagka nagkaloob. Sabi nga, I remember Brother Frank, tuwing magba-Bible study kami dati, hindi daw po kalugihan na magbigay sa Panginoon. Dahil naniniwala po ako na kapag binuksan mo ang puso mo sa pagkakaloob, ito po ay dadaloy sa iyo at babalik ng Panginoon. Dahil alam naman natin ang lahat ay galing sa Kanya. Nagbabalik lang po tayo. At patuloy, lalong-lalo na sa katwiran, kapag nalaman natin ang katwiran patungkol sa pagkakaloob, hindi po tayo magkukulang. Ito po yung paborito kong verse, Salmo 37:25. Ako ay naging bata at ngayon matanda na. 52 years old po ako. Ngunit hindi ko pa nakikita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain. Kung titignan po natin, maging tapat tayo, magpatuloy tayo sa pagkakaloob, hindi po kailanman tayo imimenos ng Panginoon. Naging madali po ang pagtatapat sa Panginoon o sa Diyos sa pamagitan po ng pagbibigay dahil ang karunungan ay nagmumula sa atin o sa Panginoon na nagtuturo upang maging tapat ang bawat isa sa atin. At natutuwa nga po ako dahil sa pagtatapat ko dahil nga patuloy, sabi ko nga patuloy na ang ating pastor, ang ating mahal na pastor ay
nagtuturo, dahil dito ko lang po natutunan yung tamang pagkakaloob. In fact, meron nga po tayong mga designated envelope na kung saan na-share ko din po ito sa ibang church kung paano sila mag-ipon. Kasi yung ibang church na kakilala ko, kasama ko sa trabaho, matagal na po sila pero wala, hanggang ngayon nagre-rent pa rin sila. Kaya naibahagi ko rin po yung naituro ng ating pastor na ibigay natin kung ano yung kung ano yung tama o kung ano yung pagkakahati-hati para nang sa ganun meron silang kauwian. Kasi maraming church na nauubos lang po yung pera dahil hindi sila bulaksak o magastos sila. Wala silang pag-aaral. Sa atin po, ultimo tissue. Inaayos natin. Kasi kailangan natin pangalagaan ng pera ng bawat isa sa atin o ng congregation. Kaya nakita niyo po, nandito tayo ngayon, dededicate natin itong ating church. Dahil po, sa patuloy na pagkakaloob natin, sa patuloy na pagtatapat ng bawat isa sa atin. At yun nga, nung magtapat ako, ibinalik po ng Panginoon. Sabi ko nga, wala na akong mahihiling pa. Ultimo, yung bachelor ko, natapos po ako noong October 8. Nakapag-college po ako. Pati yung pangarap kong maging sundalo, natupad rin po sa edad ko 52 years old. Imagine, staff sergeant po ako ngayon at nagpapa-commission ako. Baka balang araw maging officer. Nick, sumunod ka na sa akin ha. Para medyo matigas. Yun po, wala na po akong mahiling. Siguro kasal na lang uli ng nanay mo ang hinihiling ko. Yun po. Sige po, tumayo tayo at panalangin natin. At sa ating pong church, sabi ko nga, merong mga designated envelope kung saan ang red. Ito po hindi atin. Binabalik lang po natin ito. Dahil ito ay para sa Panginoon. Yung 10% na kinita natin, yung pinagpagal natin sa buong sambuan, sanlinggo, pinagkakaloob po natin sa Panginoon. Dahil ito ay Kanya. Yung blue envelope po, ito yung mga special project. Kung may sobra po tayo na bukal sa ating kalooban, pwede po natin ibigay doon dahil patuloy pa po ang pagde-develop ng ating church. Bagamat tapos na nga, sabi ko, nag-aabang pa yung mga aware ng CCTV, baka naman meron makaisip ng seguridad natin lahat. In fact, naiisip ko po yan, sana. Sabi ko nga, pag nagkaloob ako, iniisip ko pa lang, binabalik na ng Panginoon, maniwala po kayo sa akin. Binabalik po kagad. Yun, at sana ba ako? Yung ating white envelope po, ito po yung ating music play ba yun? Music play na kung saan dito natin yung benevolence, dito natin yung binibigay. Napakarami po. Nakikita ko po yung mga bataan dito. Pagkatapos ng service, kanya-kanya sila nakaupo rito, nagkakain na sarili ng dalang baon. Nagte-text-text, magbabaon sila, magpapadeliver para mag-practice para po sa atin at makakilala yung iba dahil sa ginagawa ng preparation. Libre po yon. Pero yung binibigay natin sa white, doon po yung kinukuha, yung ginagastos, nung gagamitin lang nila, hindi po sa sarili nila. Nag-volunteer po sila. Ilang buwan na kayo nagpa-practice at napakagaling po. Dahil po sa white envelope na binibigay natin, doon po napupunta. And then yung brown envelope, tuloy-tuloy pa po tayo. Ang building po may maintenance. Kapag po lapse yan, maaaring 3 years, magpapapintura ulit tayo, dyan po patuloy na magbigay tayo. At hindi po tayo magtitigil. Hindi po tayo titigil. Patuloy tayo magbibigay dahil naniniwala po ako. Kapag nagtuloy-tuloy tayo, baka hindi lang po ito makamit natin. Baka yung parking lot dyan na mabili natin. Para hindi na po tayo nagtatalo-talo sa parking. Okay po ba yun? Sige po, let's pray. Panginoon, salamat pong muli sa umagang ito. Sa pagkakataong ito, Panginoon, na ide-dedicate namin ang building na ito na kung saan, Panginoon, kami ay nagpagalahat, nagtulong-tulong, Panginoon, sa pamagitan ng tapat na puso, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na itayo namin ito, Panginoon, na kung saan ito yung aming task, Panginoon. Salamat sa bawat pamilya na naririto na patuloy na nagtatapat, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, sa aming pagtatapat, Panginoon, kami ay hindi mo pababayaan at hindi mo pagkukulangin, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, na nakakaalam kung ano ang mga kulang namin, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, sa mga biyaya mo na binibigay sa amin, Panginoon. Dahil hindi mo kami pinagkulang, Panginoon, bagkos dinadagdagan mo pa, Panginoon, sa kabila ng aming generosity, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Muli, tinataas namin ang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen.
Wow. Good morning, wonderful people of God. Another clap offering to the Lord Almighty. Nandito na tayo ngayon sa puntong mag-dedicate ng ating building. God is faithful. God is good. The Lord has done great things. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Psalm 126. Ano man po yung mga pinagdaanan natin, mga nakaraang taon, at mula January. Okay? Ang salita ng Panginoon ay magpapaalala. The Word of God will remind us today that He has done great things in our lives. Psalm 126, ESV. When the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dream. Then our mouth was filled with laughter and our tongue with shouts of joy. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. We are glad. Restore our fortunes, O Lord, like streams in the Negeb. Those who sow in tears shall reap with shouts of joy. He who goes out weeping, bearing the seed for sowing, shall come home with shouts of joy, bringing his sheaves with him. Lift your hands, let's pray. Father, thank you for the reading of your word. We ask that you speak to us. Dear Holy Spirit, give us understanding. At Lord, ano man ang dapat na baguhin, ayusin sa buhay namin, transform our hearts, O God, for your glory. In Jesus' name. And everyone said, Amen. Sige nga po, palapakan natin ang Panginoon because He deserves all the praises and all the glory because He is great and mighty. The Lord has done great things in our lives. What lessons can we learn from this passage? Number one, be in awe of how God has helped us in the past. Okay, can you see that photo? Alright, yan po ang picture bago maitayo ang building na to. Okay? That is the place where we are seated right now. Madamo, ayan, naglilinis dati ang ating team. It's like Sunday afternoon or minsan Saturday morning. At ang dami pong ginawa ng Panginoon sa ating buhay, sa bawat pamilya. At hindi lang as a church, no? Personal, kumusta po tayo? Ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay po ninyo? Diba? He saved you. He chose you. He has blessed your family. He has protected you. You've been through difficult trials and situations. You are still here. Kinanta ba natin yun kanina? Hindi. Still standing? Oh yeah. Kinanta natin. We're still standing by the grace of God. Because the Lord is our help. Because the Lord is on our side. Because the Lord moved in our lives miraculously or in a way na hindi tayo makapaniwala. Okay? Basahin uli natin yung verse sa Psalm 126. Sabi dito, when the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dream. Sabi niya, we were like those who dream. Ay, ibig sabihin, hindi ako makapaniwala na kaya pang mag-restore ni Lord. Na kaya pa ng Panginoon na muling ibalik sa dating kalagayan. Huh? Ano po ba ang kalagayan natin dati noon? God and man, meron pong perfect relationship. But because of sin, it was destroyed. Israel and God, they have a good relationship also. He saved them out of Egypt, pero they rebelled. Pero kaya pa palang i-restore ng Panginoon kahit ang nag-rebelding tao. Tulad natin. Nakita niyo po ba yung mga pictures ninyo? Kung titingin po kayo sa pictures niyo in the past, sino rito may picture ka sa buhay mo na sabihin mong, ang laki na ng pinagbago ko. Dati mukha akong maitim, pero bakit ngayon? Bakit pumuti ako? Meron pong ganon, right? Why?
Baka dati wala po tayong pampaligo. Tapos binless tayo ng Lord, nagkakabili tayo ng pampaligo. Di ba? Sino dati dito yung sabon niya, pang sabon na rin niya ulo hanggang paa? Di ba? Walang shampoo. May mga narinig akong kwento, alam nyo, dati kami, nung bata kami, wala kaming shampoo. Kung anong sabon namin sa head, yun na rin ang sabon hanggang paa. Sinong ganon? Di ba? Pero ngayon, hindi ka makapamili. Sabi mo, bakit shampoo, conditioner, tapos meron pa sa hair na kulot hair na straight hair na colored, different kinds of shampoo. Hair na may dandruff, hair na gusto mo bouncy and shiny. The Lord is able to bless us and restore us. God is our restorer. God is our Savior. Kaya sabi dito ng psalmist, we were like those who dream. Unbelievable. Hindi kami makapaniwala. Nang muling ibinalik daw ng Panginoon sa Zion ang mga nabihag, parang panaginip lang ito. Naalala niyo po yung history, mabilis lang na history ng Israel, di ba? Pinagpala sila, nakapagpatayo din ng templo, ang mga kings nila, di ba? Pinili ng Panginoon, pero nagrebelde sila, na-strip lahat ng mga gold sa temple, and then, naalipin pa po sila. Naging exile sila sa Babylon. Nag-iwan lang po ang Babylon ng mga taong mag-care doon sa lupain ng Israel, na magtatanim, mangangalaga. Kaya naisip dito ng psalmist na, it's like a dream. So the Lord is able to restore, fulfill our dreams and longings. Sa Panginoon, meron pong dream come true. Every time na pupunta po kami dito, mababanggit pa rin po namin yung salitang, hindi ako makapaniwala na yung nirentahan natin noon na studio type, nakapag-Christmas party tayo doon, nakapag-kids church, nakapag-training, seminar, nakapag-theater play, isang studio type, kung ano-anong nangyayari sa kwartong yon, natatransform siya into different function. Right? Nagiging office siya, nagiging counseling room. Meron doon, ika-counsel ko, naririnig na ng lahat yung iyak ni Sis Mimi. Pero hindi nila binabanggit sa akin, walang nagkukwento. Pero ngayon, meron na tayong office. Di ba? Meron noon, iiyak yung isang kabataan dahil heartbroken siya, nagpapa-counsel, pero rinig na rin ng lahat. Pero yung mga tao sa church parang, sanay kami dyan. Pero walang nagsasalita kasi alam nila, yung isang kwartong yun, natatransform siya sa kung ano-anong function. Right? Kaya sabi niya, we were like those who dream. Hindi ako makapaniwala. They long to be in Zion. Itong background nito, they long to be in Zion where the glory of God dwells. So to understand their joy, we have to understand their sorrow. Na-captive po ang Israel. They were in captivity for many years. The year was 538 BC. The Jews had been exiled to Babylon 70 years earlier. And then 70 years is a long time. The people had settled down sa Babylon, nagkaanak na, nagkapamilya na, nagkatrabaho na. Some of them had been born in exile. It was all they knew. And then suddenly, Cyrus, the new king, made a proclamation allowing all the Jews to go home. And then the psalmist wrote, when the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dream. May matagal ka na bang hinihintay sa buhay mo? Are you waiting for so long now for a dream to come true? Sabihin mong, nightmare na to. Gusto ko nang magising. Okay? The Lord is able, 70 years. Pero naibalik sila. Kaya sabi niya, we were like those who dream. Kaya naranasan niyo na po ba yung mga hindi ako makapaniwala moment? Isa po ito yon, yung mag-dedicate tayo ng building.
Maraming beses, vehicle dedication. Business dedication. Nakabisita ako sa inyong mga tahanan for house dedication. Child dedication, ano pa? Ang dami, mga vehicle dedication dito. Pero this is our first to dedicate a church building. Palakpakan natin ang Lord. Parang somebody pinch me, hindi ako makapaniwala. Someday, baka mag-dedicate tayo ng prayer resort, prayer house, camping site. Sabi ni Kuya Ras kanina, parking zone, parking area. Pinagpipray natin kung sino man yung may-ari ng lupa sa katapat natin, will purchase that lot. Kung maging available, mag-ipon uli tayo. Is it possible? My dream come true kay Lord. Amen. So, tulad dito ng sinulat ng psalmist, we were like those who dream kasi nga po, background niyan is 70 years bago sila maibalik. Isipin mo, halimbawa, natanggal ka sa sarili mong lugar, sa sarili mong bayan, sa sarili mong bahay, and then you're longing na mapunta ulit doon sa sitwasyon na to. At ganun din po tayo. We long to experience itong sitwasyon na to na magkaroon ng place of worship. Na Lord, hindi kami magpalipat-lipat. Kasi hindi po, Lord, madali ang magpalipat-lipat. So, look at the photo na kung saan na-fulfill po yung promise ng Panginoon to His people. He fulfilled His promise to His people. He brought them to the promised land, Canaan. Alam nyo, ang mga nangyari noon, they had Moses, Joshua, and then sa Judges, they continued to rebel, but God was gracious to them. They asked for a king. God gave them Saul, David, and many other kings. These kings, they continued to break the covenant with the Lord, King Saul and David. And then, nagkaroon ng mga hari nagaling sa kanila. Si Zedekiah, ang pinakahuli. Nebuchadnezzar took many captives to Babylon. They were taken away from Canaan. Naiwan again ang mga mahihirap. Talagang sinunog nila yung kanilang lugar. May mga tumira sa iba't ibang lugar. Nagkalat sila. No? Parang tayo, nagkakalat tayo kapag wala tayo kay Lord. Amen? So dito, kasama dyan sa mga na-exile, si Daniel, mga wise, mga princess, and then there are prophets to remind them to return to the Lord, but they did not listen. But the Lord in His mercy, what He promised, He fulfilled it. Ibinalik sila sa promised land after 70 years. It happened sa panahon ni Cyrus, Persian Empire. He gave the decree, uwi na kayo, and all support ibibigay sa inyo. Kaya sabi nga, hindi sila makapaniwala. Di ba, talagang kinuha sila, sinunog yung lugar nila, they were stripped off of their wealth, pero lahat ng support nung ibinalik sila, hindi makapaniwala sila. Sino mga nakasama dyan sa pagbabalik sila? Ezra, Zerubbabel, Nehemiah. Sino yung kapatid ni Nehemiah? Hanani, his brother. This psalm is all about what the Lord has done in the past. But the Lord can also do something great sa future mo, sa future natin. Sa future nating lahat. Amen. So we have to wait. We have to obey the Lord while waiting. Psalm 137 verse 1, kasunod niya ito, nagpapakita na talagang naghintay sila. Sabi niya, by the waters of Babylon, there we sat down and wept when we remembered Zion. That song, they were still in Babylon. They wept. Okay? Sad sila kasi nawala sila doon sa magandang kalagayan nila. Pero, hindi sila tumigil na tumawag sa Panginoon.
Kaya may mga times na hindi pa rin tayo makapaniwala kung tayo'y mananatili sa Panginoon because the Lord is able to do great things for us. Psalm 126 verse 2, then our mouth was filled with laughter. When the Lord restored them, their mouth was filled with laughter, and our tongue with shouts of joy. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. Kahiya-hiya sila noon. Sino rito dati kahiya-hiya yung buhay natin? Kahiya-hiya yung papaano tayo magsalita sa lipunan, pwedeng ikinakahiya tayo ng ating magulang. Diba? Pero kapag ang Panginoon ang kumilos sa ating buhay, nagbago at nagpala sa atin, ano daw ang sasabihin ng iba tulad ng ginawa sa Israel? The Lord has done great things for them. Dati ang sinasabi nila sa atin, maaring negative. Pero ngayon, sasabihin niya, ang ganda ng ginawa niyan sa buhay. Ang ganda ng ginawa ng Lord sa buhay mo. Ang ganda ng ginawa ni Lord sa pamilya mo. Thank God talaga. Hindi perfect yung family ko. My family is not perfect. But you know what? The Lord is good to us. And He continually doing something good in our lives. Can I hear amen? Pag si Lord nag-restore, when God moves in our lives, we will be in awe. Our tongue, our mouth will be filled with laughter, and the people around us will say, the Lord has done great things for them. Sabihan, nagtatawanan at nag-aawitan kami sa kagalakan. Dahil yung mga bansang hindi kumikilala sa Panginoon, ang sinasabi na nila ay, the Lord has done great things for them. You know, Israel, nakapaligid sa kanila, nations, some of them, they hate this group of people. Pero anong sabi? When the Lord restored them, the Lord has done great things for them. Maaring, let us reflect in our lives. Maaring, there are people around us also. They hate us. Sabi ko nga kanina, as you grow old, there will be a time you will develop enemies. Noon, sa mga kabataan, mga bata, di ba? Mahal na mahal ka, love na love ka, cute na cute sila sa'yo. Time will come, kahit katrabaho mo, hindi na kukyutan sa'yo. You develop enemies. Okay? But the Lord is able to bless us na ang masasabi ng mga tao sa paligid, bakit ganon? Di ba? This man is full of joy. This man is standing firm pa rin. The Lord has done great things for us. So what happens when God restores His people? His people are in awe. When God restores us, we will be in awe. Our lips will be filled with singing. Our mouth will burst with songs of joy and laughter. Nations will proclaim His praise. Verse 3, the Lord has done great things for us. We are glad. And we are glad. There is a joyful peace in that declaration. Kaya kapag may ginawang mabuti ang Panginoon sa atin, let us praise Him. Let us thank God. Okay? Maging ano po tayo, huwag maging madamot sa pagpupuri sa Panginoon. Kung paano hindi dapat tayo maging madamot sa pagpupuri sa ating mga mahal sa buhay, katrabaho. Diba? Pag may ginawang mabuti ang Lord, purihin natin siya. Lord, I am glad, I am happy. Diba? Huwag tayong maging madamot magsabi, you look great today. Diba? Appreciate. Tell the person next to you, you look great today. Yeah. Appreciate. Diba? Give praise. Don't hold back praises. At ganun din sa Panginoon. I thank you, Lord. Okay? Thank you. May purpose ka sa buhay ko. Thank you. Diba? You sustain me. Thank you. Meron kaming community. We have a local church. Thank you, Lord. Nababago na yung aming bansa paunti-unti kahit na ang daming mga masamang balita. Diba napag-aralan natin, be thankful.
And let us also utter praises. Express our thanksgiving to the Lord in praise. Okay? If feeling mo, parang nananaginip pa rin ako sa nangyayari sa akin na maganda ngayon, purihin mo ang Panginoon. Okay? When God rescued Peter, hindi sila makapaniwala. Di ba? They praise God. Nung nabilanggo si Peter, akala niya nananaginip lang sila. Ay, yung mga believers, akala, Gawa 12:9. At sumunod nga siya sa anghel palabas sa bilangguan. Hindi alam ni Pedro kung totoo ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lang siya. When God rescued Peter, he thought he was dreaming. Okay? At ganun din ang mga nakakita. Gawa 12:16, samantala, patuloy pa rin sa pagkatok si Pedro, kaya binuksan nila ang pinto at nang makita nilang si Pedro nga iyon, hindi sila makapaniwala. May mga tao po sa buhay natin na hindi tayo makapaniwala, na na-meet natin at naging blessing sila. Praise God. Okay? Sino rito, napanood ko po yung Korean policeman, a Korean, half Filipino, half Korean policeman. Yeah, and then, na-restore siya sa mom niya after 31 years. After 31 years, napaghahanap. At alam niyo kung paano niya nahanap? May nag-aayos ng tubo nila sa bahay, ganun lang. Or, parang may isang sitwasyon lang na na-meet niya at sabi niya, meron akong boss na Korean din, at baka matulungan ka niya sa paghahanap ng mom mo. And this guy na-restore. Alam niyo, 31 years, kahit ako na nanonood, naiiyak ako, sabi ko, hindi ako makapaniwala. Na tinatawag niya ng, Oma, di ba? Oma, tumatakbo siya sa mga napanood. Grabe, di ba? Hindi ka makapaniwala. At nung nagsasalita na yung guy, sabi ko sa asawa ko, pinapanood namin while having our tea and coffee, panoorin natin ito. Sabi ko, nakakatuwa tong story na to. Minsan may pagka-work from home siya at may konting break siya, let's watch this, okay? While having coffee. Tapos, ayun, natuwa kami. Sabi ko, sa pananalita niya, para siyang parang this guy is a believer. Kasi sabi niya, may purpose si Lord, God. At makikita po natin sa kanyang pananalita na nag-glorify niya ang Panginoon sa sinasabi niya. And yes, he is. God restored him to his family. Di ba? Siya hindi makapaniwala, tayo hindi makapaniwala. Ganon kumilos po ang Panginoon. God has filled us with joy. Have you experienced that? Express our gratitude in praise. Kita niyo po yung picture na yan? Yan si JB, ang liit pa no? Si June, I don't know kung nagda-diet pa dati ng todo. Alright? So let us praise God. Si Brother Chris, he looks young and slim, fit, no? God has filled us with joy sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Express our gratitude in praise. Amen po ba? Number 2, pray for continued restoration and deliverance. Patuloy po tayong humiling sa Panginoon na i-restore niya tayo, i-deliver niya tayo. Okay? Tulungan tayo. Sa lahat ng mga pagdadaanan pa natin sa buhay, hindi natin siya makalimutan. Ito pong building, marami pa po pang pwedeng idagdag dito. Di ba? At nabanggit kanina ni Brother Rusty, merong along the way, may restoration. Ibig sabihin, may maintenance. Okay. Isang araw, nagpunta kami sa Toyota to have our car maintained. I was with PJ and Tita Lorne and my sister and brother-in-law. And we talk about maintenance, di ba? Di ba, PJ? Naintindihan mo itong Tagalog ko?
right? And, it's like our body, di ba? We maintain it. You care for it. You feed it. Drink medicine, vitamins, di ba? Eat healthy, sleep early, get up and work, exercise. I-maintain natin. At sino dito, you have maintenance medicines? Sino na? May lechon po mamaya. Tayo ha? Maintenance. Baon po ba natin? Alright. So we have to maintain our body, our house. May mga repairs. Hindi po pwedeng, okay, dream come true. You receive a house and lot from the Lord because you work hard, you save. And then ganun na, after 20 years, wala ka nang ipapaayos. No, may maintenance. Kaya kailangan magpatuloy tayo sa Panginoon. Ganun din. This church, may mga maintenance na kailangan. Car needs maintenance. An office, any building, kailangan ng maintenance. It's lifetime. As long as we live. Kailangan i-restore. Pag natuklap yung pintura, aayusin. Pagka nabasag or nasira ang isang salamin, kailangan ipagawa para hindi siya maka-accident. Di ba? May maintenance. So, do not be surprised kung meron pa ring hard work after you receive a blessing. After a dream came true, you have to work hard. Fulfill your responsibilities. Let us continue to pray. Ganon din ang marriage, di ba? Kailangan maintain mo ito. Dati nag-uusap kayo 4 hours, 3 hours, di ba? Nung nagde-date pa, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Hindi po pwedeng nung kasal na, ayaw mo na siyang kausap. You have to maintain the relationship. Keep it alive. Can I hear amen? Where are the married couples? Asan sila? Alright? Nag-uusap pa rin ba kayo, mommy at daddy? Ayaw na? Okay. This is their second marriage. They got married February 14. 2 years na kayo? Turning 2 years? They are in their senior years. Palapakan natin ang Lord. Wow. Pwede pong mag-asawa as long as kinuha na ni Lord yung isa, okay? Or kung may kailangang ayusin sa marriage ninyo. Ayan. Talk to us. Okay. So the Lord has done great things for us. We are glad. Restore our fortunes, O Lord, like streams in the Negev. Punta po tayo sa word na restore. Restore here is the same word that is translated brought back. Kaya nga, they were brought back. They were restored. At parehas lang po siya nung ginamit sa verse 1. Let's go to verse 1. Psalm 126:1. When the Lord restored, when the Lord brought back the fortunes of Zion, ibinalik sa dati. We were like those who dream. Hindi kami makapaniwala, sabi niya. And then in verse 4, nagpray pa siya, restore our fortunes, O Lord. It's a journey. Kasi pagbalik nila sa lupain, anong kailangan nilang gawin? I-rebuild yung temple. Rebuild their homes, rebuild their lives, rebuild the walls of Jerusalem. Kaya sabi niya, restore our fortunes, O Lord, like streams in the Negev. Diba, hindi po pwedeng, katulad ng nabanggit ko, pagkakasal mo, okay na, upo na lang, kain, and enjoy the marriage. No, you have to work hard. You receive a house and lot, you need to, again, work hard to have maintenance, to restore what needs restoration along the way. Even the building. It's a journey. Kahit yung spiritual life natin, it's a journey with God. So hindi tayo titigil. Sabi niya din dito, restore our fortunes, O Lord. Kasi marami pa silang aayusin at aasikasuhin. Ang dami pa nilang gagawin. Di ba pag nag-gym ka, nagka-muscle ka, kapag na-develop mo na yung muscle, do you stop? Oh, I have a muscle. This will last for 10 years. No.
you have to continue working. So restore our fortunes, O Lord. Pero tingnan niyo yung prayer. Look at this prayer. Like streams in the Negev. What does it mean? Restore our fortunes, O Lord, like streams in the Negev. What is Negev? Negev is the southern part of Judah. It means dry or parched. But in the winter and spring, rains could what? Suddenly. Ano ibig sabihin ng suddenly? Unexpected. Biglaan. Suddenly send. Rains could suddenly send waters rushing through the desert. So the psalmist is asking, Lord, come and bless us with a sudden pour of rain, of water. Come and bless us now. Come and help us now. We need to pray for God to restore us and say, Lord, can you please bless me like the streams of Negev? Ano ibig sabihin nun? May mga pagkakataon na kailangan natin yung bigla ang dating ng galaw ng Panginoon. Meron bang mga sudden move ang Lord sa buhay mo? Yung unexpected, yung biglaan, yung hindi ka makapaniwala, you are in awe. Meron po ba? Kami, baby amo. We have given up. Like, okay, let's just prepare for our old age, darling. I-ready na lang natin a house na dyan na tayo tatanda. Yun po ang nasa isip namin. Nag-focus na kami doon, binuhos na namin yung resources namin doon. Kaya nung dumating ang baby, our resources nasa house. We have a baby. Pag na-CS ako, sabi ko kay Brother Rusty, tigil. We have to stop dahil hindi ko alam kung mano-normal or CS. Kaya nung na-normal, ayun, napagawa ulit yung bubong ng garahe. Napagawa yung garage. Kasi na-normal. O, di ba? Pero we are so happy. We enjoy every moment with Him. His development, nakakatuwang makita. Sabi ko nga, kung pwede lang na ang gagawin ko lang ay titigan, alagaan at yakapin ng anak ko araw-araw ay gagawin ko. Pero sabi ko sa kanya, anak, tinawag tayo ng Panginoon. Kaya gising. Punta na tayo sa church. 6:00 pa lang. Kaya minsan nakikita nila, tulog pa. Kasama na namin. Allow the Lord to work in our lives. God is able to bless us suddenly and unexpectedly. There are times that God will bless you suddenly. Allow Him to move. There are also decisions or plans that when God moves suddenly, you have to stop. Allow God to move in our lives. May mga plans po tayo. Step 1, 2, 3, 4, 5, and then we're done. But there are times God will intervene. And suddenly, we have to stop for our own good. Allow God to work in our lives. Nung naplano po itong building na to, there are 2 mango trees dito po to your left. Okay? Now, nung nagtatayo na, nakita namin sa sagasaan, we tried to save those 2 mango trees. Pero wala kaming magawa. Sabi ni Shelo, one of our engineers, ano po ba ang priority natin? Yung goal natin na may space for the church, for the congregation? Or ang goal natin, maging forest ito? Or maging garden ito? See, it's a good way to think and allow the Lord to move. Okay, masakit sa puso, we have to cut. Even the avocado tree. There's an avocado tree, tabin po ng guava, pero kailangan po siyang putulin. Pero ito naman,
Wala sa plano ang outside kitchen, an extra restroom. Pero sabi ko nung una, sana merong outside kitchen, another restroom para kapag dating ng panahon na kailangan merong pastoral house, meron siyang matitirhan na nakaseparate. At ayun, meron pong nailagay. Kaya sabi namin, wow, meron pang outside kitchen, may extra bathroom. At dyan po, sa harapan, yung water baptism area and garden naman. So palapakan natin ang Panginoon. Allow the Lord to work in our lives. Kapag nag-intervene siya, there are things we should stop, which will continue. No, allow the Lord because He is able to bless us suddenly and unexpectedly. Joel 2:25, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the hopper, the destroyer, and the cutter, my great army which I sent among you. I will, sabi niya, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo noong mga panahon na sinalakay ang inyong mga pananim. As you journey with God, did you experience, ba? Did you experience na matalo, mawalan, mabigo? Okay? Nabigo ka na ba? You experience loss? God is able to give you victory. God is able to bless you. Nakapanood na ba kayo ng pelikula na laging binubugbog yung bida? Yung ina-expect mo mananalo na. Ako minsan pag nanonood ako, ano ba yan? Wala pa tayong panalo. Tapos pagka binugbog na naman yung bida, ano ba yan? Wala pa rin tayong panalo. Talo pa rin. Tapos pangatlo, binugbog pa rin yung bida, talo pa rin tayo. Hindi pa tayo binibigyan ng panalo ng direktor Parang ganon. Pero wait ka lang, sa dulo panalo pa rin. Ba't ka naghihintay? Kasi alam mo, panalo pa rin sa dulo. Right? Di ba ganon? Ganon yung mga play? Ganon yung mga films? Lalo na po sa Panginoon. There is victory and there is restoration. The Lord is able to help us. Hang on. Hold on. Amen? Next. Psalm 126 verse 5. Those who sow in tears shall reap with shouts of joy. Now, I want you to see how the Lord moves. First, suddenly, unexpectedly. Diba sabi niya, Lord, restore our fortunes like the streams of Negev. Second, the Lord is able to bless us if we wait, if we work and wait. Work and wait. See, sow in tears, reap with shouts of joy. With wisdom. The psalmist reminds all of us that great joy is preceded by a season of tears. Great joy is what? Again? Preceded by a season of tears. Si Jesus, bago na resurrect, He offered His life. He died on the cross. Nilibing siya sa kanyang tomb. But He rose again. And now He is seated at the right hand of the Father. Tayo, may mga pagkakataon po na hindi sudden ang blessing ni Lord. We have to work with tears. We have to wait with tears. But we will reap with shouts of joy. Madalas yung prayers natin, we pray with tears. We kneel with tears. But we will reap with shouts of joy. Yung pag-aalaga natin sa ating mga anak, di ba? May kasamang puyat. Wala na po kayo doon, nakagraduate na kayo. Kami naman. Okay? May mga times, di ba, na patutulugin ko yung husband ko, hayaan ko siyang matulog kasi siya napuyat na siya. Ako naman. Di ba? Pero, nakita nyo naman, asan na yung mga pinalaki natin dito? Sino rito may mga napalaki na? Taas nga po yung mga napalaki na, at literal napalaki nyo.
Napalaki ka na. Amen. Kaya may joy. May joy pag nakikita ka. Oh, alam mo ba, sabi ng parents mo, gusto na nila ng apo. Kami ang hinihingan. Sabi ko, si Ryan na lang. Dagdagan pa daw namin. Pero ikaw na lang mag-produce ng maraming apo, ha? Para kami rin. At sa'yo na lang bumawi. Gawin mo 5 kung kaya mo, hanggang 6. Yung mga kabataan natin, ha? Kung kaya nyo hanggang 5, go. Alright? Marry at a young age. 25 pataas, okay na. Magpakasal na kayo. Sino yung may boyfriend na ngayon? And then you reach 25 pataas, go. Okay? Marry the love of your life. Okay? Okay, so let's continue. There are times we have to work and wait sa blessing ng Panginoon. Dalawa yung paraan niya ng pagpapala. Sudden, unexpected, at meron naman yung hihintayin mo. O, parang sa death, anong gusto mo? Sudden or you have to wait? Yung iba sabi sudden. Yung iba gusto wait. Yung nahihirapan ka ng mga 10 years. Biro lang. Okay. May auntie kami, ang prayer niya, sudden. Ayun, kinuha nga siya ni Lord, sudden. Habang nasa tabing dagat, namumulot ng seashells, umuwi na siya kay Lord. Okay? At the age of 80 plus. Okay? Pwedeng hilingin, Lord, kung kukunin mo ako, sudden, ha? Okay. Yung iba naman, Lord, kunin mo ako pagka naabot ko na yung 90s. If that's the desire of your heart, then go. Yung nakita ko na yung apo ko, yung mga anak ko na nakagraduate lahat, then go. Ask the Lord. He is able. Amen? Okay. Now, let's go to this work and wait. Work and wait. God can turn our sorrow into joy. Look at these kids. Look at these kids. Where are they now? Nakikilala niyo ba yung mga yan? Yang nakatayo sa gilid, si Luis yan. Si Luis. Where is Luis now? Where is Luis? Oh my. Jairod, where are you? Are you here? Jai. Ikaw yan, oh, naka-red shorts. Yana. Ha? Madam Yana. Where is Yana? Okay. See, lumaki na sila sa atin. They are our children. We also work hard for them, no, to grow them spiritually. May mga kabataan, noon, ika-counsel namin. Di ba? Dahil nagmamadali, may crush na daw siya, gusto niya na daw manligaw agad. So kakausapin namin, oh, we work and wait with the parents, no? Yung mga ganon. God can turn our sorrow into joy if we continue to work and wait. So, ang pagpapala ng Panginoon, you have to wait. If God gives you sudden blessings, like the streams of Negev, praise God. But if God will allow you to sow in tears, then sow in tears, but you will reap with songs of joy. Amen? Lahat tayo hanggat nandito sa mundo, may mga pagluha pa. Pero tandaan natin, when we get into heaven, to His presence, no more tears. No more goodbyes in heaven. So kahit na anong hirap sa mundong ito, magpatuloy po tayo. I want to show you some photos na kung saan nagpalipat-lipat tayo. Our very first group photo, ito po yun, Gilmar Place, Deparo. Look at Nicole. Where is Nicole? Wow! I love your dress dito. Kung may baby girl ako, at na-save mo yan, baka kasya sa baby girl ko in the future, ha? Alright? That's our Nicole. And there's Gina, yung nakaupo. Kung dito si Gina, she is married now. Okay? At meron siyang isang anak. Oh. And Tita Rose. Look at Tita Rose. Nakadress na may black and yellow. Look at her. Look at her. Parang di nagbago. Asan siya? You don't age, Tita Rose. Yun. Okay, thank you. Thank you to the Valenzuela family. Si Francis at Chelo, mga single pa yata dyan, no? Kasal na ba kayo dyan? Hindi pa, no? Now they got 4 kids. Wow. Sino pa yung mga naalala natin dyan?
Look at Ate Apple in pink. Oh, my. Bumata siyang ano. Pabata siya. Alright. Okay. That's our first photo. See, the waiting period, that's year 2009. Okay. 2009, right? Next. I'm sorry, sa next photo natin, kita nyo si Roland dyan? Si Roland. Oo. Parang actor, no? Celebrity. Look at that. Look at that photo. And there's, the family, of course, of Valenzuela. There's Ate Weng wearing brown blouse. Praise God. See, the waiting period, the journey na meron po tayo. Okay? Si Cyrene. Look at Cyrene. Our worship leader, one of our worship leader. It's so good to look at these old photos and see how we've waited. Kung paanong naghintay tayo. Maghintay po tayo. And next photos, ayan po yung pangatlong nirentahan natin. Okay? Nagrenta tayo sa Gilmar. Sige, palapakan natin ng Lord. Nagrenta tayo sa along T. Samson, BF Homes pa rin. And then napunta po tayo ng tapat ng Glenloop yan. See, that's the studio type, rented place. Yan po yung nagtatransform sa kung ano-anong function, base doon sa kailangan natin. Okay? Kailangan natin ng classroom, di ba? Naging theater room pa yan bago tayo umalis. God is good. God is faithful. And then, we purchased this lot. See the waiting period? Wow! Okay? At nung nabili natin ito, anong ginawa natin? Nag-garden, kids activity. Kahit kahit walang building, nag-Christmas fellowship tayo dito. 'Di ba? Nag-barbecue, men and women. Wow. And of course, yung last activity na ginawa natin bago maitayo ang structure, ang ating groundbreaking. See? And today, we will create another memory. Amen. Salamat sa mga friends, relatives, mga brothers and sisters na nandito. Nag-connect tayo sa mga kaparaanan na minsan hindi rin natin akalain na nag-connect tayo, na i-connect tayo sa isa't isa ng Panginoon. Mabuti ang Diyos. Thank you for coming. Would you please tell the person next to you, thank you for coming. Oh, thank you so much. Thank you for being part of this church. Your presence, your prayers, your support, naging malaking blessing po ito. Okay? Now let us jump to Psalm 126 verse 5. Those who sow in tears shall reap with shouts of joy. Work and wait. So 2 ways, paano mag-bless ang Lord? Sudden, unexpected, pero meron din yung you have to work and wait. It's like you pray for your health. Maging healthy ka. Pero while waiting, magpa-check up ka, you eat healthy, you exercise, you drink your supplements, you work and wait. Ganon din po ito. May mga bagay na kailangan natin pagpaguran at hintayin. So tayo, may hinihintay pa tayo yung water baptism natin na matapos, na merong stoneworks din dyan at I don't know kung may ano ba, pwede ba yon? Merong flowing water
or masyado nang magastos yun. Okay lang, wag yung planong yun. Minsan nagdi-discuss kami, is this a good plan? Alright? Magastos ba ito? Tama lang? Okay? Kaya ba? Hindi kaya? Di ba? Ano pa yung pwedeng idagdag? Sige, idagdag natin hanggat kaya natin. We work and wait. Next. Let us go to Psalm 126 verse 6. He who goes out weeping, bearing the seed for sowing, shall come home with shouts of joy, bringing his sheaves with him. Ang umalis na lumuluha daw, may dalang binhi na itatanim. Kailangan magtanim tayo, magtrabaho tayo. Kailangan may pagkilos tayo, may pagkakaisa, may pagsasama-sama. Kapag ginawa daw natin yon, shall come home with shouts of joy. Lumuluha ka man, pero may dala kang binhi. Ano ibig sabihin nun? Umiiyak ka man, pero nagtatrabaho ko pa rin. May binhi ka, dala-dala. Ayan, no? Bearing. He who goes out weeping. Yes, you weep. But do not stay weeping. You have to work. You have to plant. Bearing the seed for sowing. May mga times, iiyak yung anak ko, sabi ko, stay there. Okay, stay there and cry. Stay there and cry. Kasi iiyak siya, may kukunin ako. Okay, stay there and cry. It's okay to cry. Sasabihin ko sa kanya, it's okay to poop. It's okay to pee. But it's not okay to lie. It's okay to cry. Di ba? So it's okay to weep. It's okay to cry, but do not stay or remain on that level. You have to work, you have to sow seeds. May mga pains tayo, may mga trials tayo, may mga problems tayo. Yes, nahihirapan tayo, but we continue to plant, we continue to work. And then, what will happen? We will come home with shouts of joy. We will reap a harvest if we do not give up. May magulang ba nag-give up sa anak niya? Pinupuyat mo ako, alis ka na. Bigay na lang kita sa iba. Ano nangyari? Kung di natin tiyagain, di ba sayang? Siya pala'y magiging magiging presidente agad, di ba iniisip? Ako iniisip ko sa anak ko, tagatapon ng basura ng church. Mag-marshal. Pwede, di po ba? Yeah. Tiyagain natin. Work and wait. While weeping, let us continue to sow seed. Continue to work. Magpatuloy ka. May kabiguan ka lately, do not stop. Pwede mo bang tapikin? Tap the shoulder of the person next to you. Don't stop. May kabiguan ka ba? Don't stop. Nabigo ka ba sa pag-ibig? Don't stop. Nabigo ka ba sa isang pangarap? Don't stop. Marami tayong kabiguan sa buhay. Alright? Si Brother Luigi, nabigo ba sa pag-ibig dati yan? Tingnan nyo, hindi siya tumigil. Alright. Okay, meron siyang, don't stop. Si Ira, daming kabiguan din noon. Tingnan mo ngayon. 'Di ba? Meron siyang talagang alas. Alright. Alas ang binigay sa kanya ng Panginoon. Did you learn something today? God is able to bless us suddenly, unexpectedly. May mga dinagdag po dito na binigay ni Lord suddenly, unexpectedly sa building natin. Mga nagbigay na hindi mo aakalain. Mga tumulong po, mga nagpadala, mga nanalangin. Thank you so much. Kayo po ay parang streams of Negev. Suddenly and unexpectedly. Palapakan natin ng Lord. At marami naman po sa atin, nag-work, nag-wait, naghintay. Nag-save tayo. May mga kabataan, hindi muna nagkape ng isang frap. Maikapagbigay lang for the church building. 'Di ba? Meron naman yung nagtiis ng kaunti sa kanilang mga gustong bakasyon. May maibigay din at maitulong.
Praise God. Thank you po sa mga friends and relatives abroad na tumulong din. We thank you so much. Let us continue to sow seed kahit may mga pagsubok po tayo. Sige, palapakan natin ang Panginoon. As we close, I'd like to read Hebrews 12 verse 2. Let us, as we continue in life, in our journey together, spiritual life, your journey with God, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Let us fix our eyes on Jesus. He is our Savior, our Restorer, our Redeemer. He is our everything. Basahin ko po sa ASND, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Fix our eyes on Jesus, na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Today, you need a Savior. His name is Jesus. You need a restorer. His name is Jesus. You need a healer. His name is Jesus. You want to be set free from any form of hatred, malice, envy. His name is Jesus. We need Him. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Fix our eyes on Jesus. He knows the trouble and sorrow we face in life. Jesus shed many tears of His own during His life on earth. Jesus went to the cross weeping, carrying seed to sow. And you know what? He returned from the dead with resurrection of songs of joy. If you are a believer this morning, you are part of His glorious harvest. Praise God sa ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. This psalm tells us that times of trouble and sorrow will not last. Hindi magtatagal. Sorrow and trouble will not last. He can turn our sorrows into joy. At ano pa man yung mga pag-iyak natin ngayon, yung mga pagkatalo natin ngayon, one day, listen to this, we will leave all the sorrows of this world behind for the eternal joys that awaits us in heaven. Praise Jesus. Let's stand and sing for Him. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago
our hands to the Lord. Let us surrender our lives to Him. Sige po, sa Kanya lang natin isuko ang ating buhay. Panginoon, thank you. Thank you for setting us free, for saving us. Niligtas mo kami sa aming nakaraan. Lord, help us. Kung meron po dito, Panginoon, kailangan pa, Panginoon, makalaya sa kanyang past. Yes, God. Set them free. Set them free from that pain, from that sorrow that they have experienced in the past. Restore their health, restore their joy, their hope in you, O God. At lahat kami ngayon, Panginoon, ngayong umaga, we confess, Lord, that you alone our Savior. Jesus, we fix our eyes on you. No other name be exalted in our lives. We live for you, O God. And I pray, Lord, sa bawat isang nandito, if they need a sudden move from you, your mighty hand, Lord, bless them beyond their expectation. Yes, Lord. Answer their prayers, Lord, more than what they ask or imagine. And those who are working hard, Lord God, Lord, for their family, in the ministry, for our country, for their loved ones, God, prosper them. Prosper them, O God. Yes. At lahat kami, Panginoon, we unite our hearts to bring glory to your name. As your church, Lord, we will share your love and your light to the coming generations as long as we live, Lord. Thank you for transforming our hearts. Thank you for speaking to us today. All glory to you alone. In Jesus' name we pray. Everyone said, palapakan po natin ang Lord.